Ang lungkot sa pag-ibig. Ang kwento ng paglisan at pagpapatawad. Kamusta sa ating lahat? And you are listening to the soundtrack of life. Welcome sa isang bagong episode ng ating podcast. Ako si Kim Reyes, ang kaagapay ninyo sa mga problema. Kaya don't forget to message our page para i-share ang inyong kwento ng buhay. At ako naman si Jazz Lopez. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang kwento ng isang babae na naharap sa matinding pagsubok sa kanyang relasyon. Para sa una nating letter sender ay si Miss Jella from Santiago City. Miss Kim, nakilala ko po itong boyfriend ko sa mga tropa ko. Nung una, asar-asaran lang kami. At kalaunay, parang nahulog na rin ang loob ko sa kanya. At minahal ko na rin siya ng sobra pa. Nagtagal kami ng 5 taon pero kalaunay niloko rin ako. At sa best friend ko pa. Miss Kim, ano po bang gagawin ko? Gulong-gulo na po ako. Yan ang kwento natin ngayon, tungkol kay Jella. Isang babae na umasa at nagmahal ng buong puso. Pero sa huli, siya pa rin ang nasaktan. Ang tanong dito, paano mo haharapin ang sakit kapag ang taong mahal mo ay niloko ka? At higit pa riyan, paano kung mahal mo pa rin siya kahit na nasasaktan ka? Narito ang ating mga guests para magbigay ng opinyon sa sitwasyon ng ating letter sender. Hindi madaling tanong yan at talagang mahirap harapin ang mga ganyang sitwasyon. Kung ako nasa lugar niyan, parang hindi ko kakayanin kasi tignan mo, mismong best friend niya, inahas siya. Because cheating is just a choice naman. Hindi yun aksidente lang or trip mo lang gawin. Lalo pa sa taong mahal mo. If you cheat, edi ginusto mo yun and there is no other meaning behind it. Sa sitwasyon naman ni Jella, alam kong napakahirap niyan pero always choose kung ano ang gusto ng puso mo. Choose your own happiness, hindi naman sa mahal pero piliin mo yung nagpapasaya sa sarili mo. Miss Angel Ruiz, naranasan mo na bang maloko ng taong mahal mo? Oo, pero nung kapanahunan kasi namin, Kapanahunan? In 90s? hindi, ano kasi nun, nasa high school kami nun may kaklase siya. Wait lang. Wait lang. Kaya mo yan? Kaklase niya, inaano niya, parang nagkikipag-close siya sa Then, nung naging close sila, parang lumayo yung loob sa akin ng BF ko. Tapos, wait lang, naiyak ako ha! Char, joke lang. Tapos na ganon, parang, nung nakipag-break siya nung nakita ko parang sila na ganon, parang may something na talaga. Then, hindi ko na alam kung paano ko i-explain lahat ng pangyayari. Doon sa sitwasyon mo na yun, paano mo parang nag-move on? Paano yung ginawa mo para makamove on ka doon sa part na yun? Nung makamove on ako nun is parang iniwasan ko sila. Kung makikita ko man sila sa daan, parang iiwas na lang ako para hindi masaktan. Tapos parang ginugol ko yung oras ko sa mga bagay na ikakasaya ko na pang sa akin lang. So nakamove on ka sa pag-iwas mo na yun? Naging effective naman pero medyo napatagal. Ikaw naman, Mr. Jake Cruz, ano naman ang ginawa mo para makamove on? Ako, nung sinaktan rin ako ng taong mahal ko, ang ginawa ko para makamove on, pinupuntahan ko yung mga lugar kung saan kami naglalagi. Pagkatapos, lahat ng mga picture niya sa akin, lagi kong tinitignan. Para bang tinorture ko yung sarili ko para lumala ng lumala yung sakit na nararamdaman ko hanggang mawala yung nararamdaman ko sa kanya. Sa sitwasyon naman ni Jella, para sa akin, masakit yon. Masakit yung naramdaman niya na best friend niya pa mismo, yung third party, sa relasyon nila. Para sa akin,
kung mapagpapatawad ko man sila, hindi ko na kayang bigyan ng chance na bumalik pa yung yung relationship namin tatlo. Kumbaga, sa best friend ko, hindi ko na kayang ibalik yung tiwala ko sa kanila. Pero nasa kay Jella naman yun kung paano niya i-handle yung situation. Basta kung ano yung sa akin, ang gusto ko lang iparating sa kanya is kung gusto niya kung kaya niya pang patawarin yung mga ginawa ng boyfriend and best friend niya, gawin niya yung tamang gusto niyang gawin. Yun lang naman para sa akin. Tama yan. Mahirap kasing magbigay ulit ng tiwala. Madaling magpatawad. Pero mahirap pakisamahan ulit yung mga taong sinira na yung tiwala mo. Yung ipagpalit ka, mas masakit na yun. Pero yung ipagpalit ka sa mismong best friend mo, mas masakit yun. Kasi doble or triple yung sakit dahil sa betrayal ng best friend mo at ng partner mo. Ikaw naman, Mr. J. De La Cruz, ano yung mararamdaman mo doon sa boyfriend nung babae na nagloko doon sa kanya? Magagalit ka ba or tatanggapin mo na lang yung nangyari doon? Pareho. Matatanggap ko pa kung ibang tao yung kasama niyang magloko. Magagalit ako ng sobra dahil kung sino pa yung tinuring mong kapatid at pinagkatiwalaan, siya pa yung mismong titira sa'yo patalikod. Titira? Sana talaga yung word mo doon? Parang gusto ko yung nasa isip mo. Ma'am Jazz, pwede ba naming ibalik sa'yo yung tanong? Ano namang mai-suggest mo sa sitwasyon ni Jella ngayon? For me, dapat piliin niya yung happiness niya. And it's either tatanggapin niya ba or iiwan niya yun. Kasi, sabi nga nila, once a cheater is always a cheater. Kasi hindi niya deserve ng second chance. Kasi siya rin ang masasaktan sa huli kapag pinatawad niya rin ulit. Ikaw naman, Miss Kim Reyes, ano namang may advice mo sa mga listener natin na may mga best friend? Yung advice ko sa mga listener natin dyan, na may best friend is matuto kayong makiramdam or maging mapagmasid sa mga galaw kasi yung ahas kung saan-saan lang lumalabas. Huwag kalimutan na ang pagmamahal ay hindi palaging madali. Pero ang tunay na pag-ibig ay natututo ring magpatawad at pinipili rin ang nagpapasaya sa'yo. Maraming salamat sa pakikinig sa Soundtrack of Life. Huwag kalimutang mag-follow at i-share ang mga episode na ito. Hanggang sa susunod na episode at maraming salamat.